good morning po. Magandang umaga rin, ma'am. Pwede ko kayong pakilala? Pwede. Kayo po? Ako po si Jonas Parangan Maniago, bagong punong barangay ng Barangay Lilayan. Oo. So, pwede mo kayo kwentuhan ano yung mga pangunahing kabuhayan dito sa inyong barangay at pwede niyo po kaming ikwento sa amin paano niyo napapanatili ang peace and order dito sa inyong barangay na kahit hating gabi po nakakadaan po kami ng maayos at very peaceful po. So far dito sa amin, ang bantay bayan namin 24/7 po sila. Kaya po naiwasan yung mga harasan na dito sa amin. Tapos regarding naman po dun sa hanap buhay ng mga tao dito sa amin, farmer lang po, pagsasama lang naman. Ano yung mga pangunahing crops niyo dito, Kap? Tawag yan, palay, may mais din sa mga kapatid natin na Islam, yung sa part na bulong lutin, mais po yung tinapan doon. Tapos meron din tayong gulayan. Ayan po yung kanina. So, Kap, pwede mo ikwento sa amin po yung mga madaming itulog mo para sa mga constituents mo. Kwentuhan mo kami. Lahat ka, pwede mo isasahin. Nandun pa po ako sa provincial hospital, wala po akong pili kung tumulong. Naglingkod ako doon within 16 years na tumutulong sa tao bayan. Hindi lang po taga dito sa amin, kahit na taga ibang barangays, ibang cities, yan po yung pan ko. Kumbaga nakasanayan ko lang po kasi na tumulong sa tao. I see, Kap. So, Kap, pagdating po sa ating education sector, alam namin marami ka natulong sa schools, sa mga estudyante, sa mga teachers namin. Sa teachers dito, pwede mo ikwento. Regarding naman po sa education, ma'am, pagka meron silang activity about sa school, full support po talaga ako. So, Kap, in case emergency po dito sa inyo, may sakit, may sakuna, ano po yung ginagawa ninyo dito sa barangay? Una pong kwan, ma'am, nagpunta po sila sa bahay para maghingi ng tulong. Then, i-release ko naman po sa mga HWs namin. So, may clinic po kasi kami dito sa barangay. Libreng gamot? Libre po. Wow, okay. Libre. Kung di man makaya dito, meron man kaming sasakyan. Then yung sasakyan, pinapadala namin sa nearest hospital. Hindi kayo sa government hospital. Wow. So, Kap, anong araw po naglilinis tayo dito sa inyong barangay? Napakalinis po ng barangay natin. Meron kaming clean up drive every Monday. Then, sa Purok naman, kaya napapanatili malinis itong barangay namin kasi sa by Purok may mga district kawad na nilagay. Then, meron din Purok Presidents. Kaya sila nagamapan na tulong kung paano panatili na malinis ang barangay namin. Wow. So, Kap, ilang purok meron tayo? Mayroon po kaming 8. Ilang po yung population Kasi natin dito? Dito sa baba, ay sa Purok 3, ginawang 3A at saka 3, sa kapatid na Islam at saka Christian. Pero actually, mga ito lang sana. Okay. Oo. So, ilang po yung population natin, Kap? Sa ngayon, ma'am, nandyan po sa 8,000 plus po. Population natin. So, ano po yung gusto nyo mangyari dito sa inyong barangay? Gusto ko lang ma'am, na sana mas ma-improve pa din kung merong mga nandyan na mga opisyalis sa higher position, magpatulong sana kami na maayos itong daan. Then, makahingi kami ng street lights. Mga ilang street lights po ang kailangan natin? Kung ma'am, para mas lalo maliwanag, kahit mga 200 street lights. Kasi yung gagawin ko doon, bibigyan ko kada puro. Then, pero ang unahin namin from welcome down to doon sa dulo, kailangan pa una ng return street lights. Okay. Maliban po doon, ano pang gusto natin hingiin sa gobyerno? Please grab the opportunity po. Ano pa, Kap? Ang gusto mong mangyari sa inyong barangay? Gusto pang mabigay sa inyo?
yung kwan sana ma'am, yung fire truck. Mm. Fire truck. Kasi malayo kami. Oo. Tapos yung isa pa, kung meron ang magandang loob na magbigay ng ambulance, mas better. Oo. Para makatulong din kami sa karating barangays, kung sakali may emergency, hindi naman galing sa iskulan, galing na dito sa akin. Wow, galing. So, Kap, ano pa yung gusto niyo iparating kay national government, especially kay Presidente Bongbong Marcos? May gusto kong sabihin, hingiin pa, or gusto mong i-message po sa kanya? Ang hinihiling ko lang po sa mahal nating Pangulo, ayan po yung una, yung daan from Ducat down to yung ganyan. Para nang sa ganun, mas mabilis yung paglabas ng produkto namin. Kasi kung hindi pa simento ma'am, matagalan yung pagano ng produkto. Kasi nga lubak-lubak siya. Yes po. So, aside from that, meron pa? Yung isa na ikwento na ma'am, yung sana mapaganda yung nandun sa bundok na pools. Yes po. Anong waterfalls po yun? Di ko maano ma'am ba? Sa barang sitio? Sitio Kamangan. Kamaa. So, di-develop natin yun sa tourist spots. As tourist spot. Parang makadagdag din na ano sa barangay namin. Yes po. Oo. Kasi mayroon tayong dalawang sitio doon ma'am. Mm-hmm. Sitio Kamangan at saka sitio Kalumpang. Ang kwan doon sa taas. Pero may kwan kasi doon, may part na may post na hindi pa siya na-develop pa. Hindi man makaya ng barangay. Oo, so yun ang hingiin natin. Gawin natin tourist spots. So, do you have any water system here? Saan yung water source ninyo dito? Pusit lang ma'am. Yun ang kwan namin dito. Oh. Meron doon sa taas, pero malayo. So, yun pa yung isang problema ng mga kapatid natin na Islam doon. Kasi, ang nangyari kasi doon, from IPS community, meron kasi tayong IPS community doon ma'am, sa taas. Isa pa yun na problema nila na gilay dito sa akin. So, water system. At saka, baka po pwede, mabigyan sila ng kahit na kumukubo lang ng mga bahay-bahay. Housing. At least mas maganda rin yung tirahan. Oo. So, yun lang po? Opo. Meron pa? Wala na. So far, yun naman yung isang nakikita ko na kulang dito sa amin. Okay, Kap.